Top 5 toxic traits ng mga stage mom or stage dad sa mga athletes na nananalo ng gold medal such as Olympics, mga singing winners, singing champions, o kaya ng mga artistang dapat nating iwasan. Nangyayari kasi ito karaniwan sa mga athletes na Olympic champions o kaya international singing champions na yun pala meron silang problema sa kanilang stage mother, stage father. So, hindi lang nangyayari dito sa Pilipinas, kundi sa abroad din, na magugulat ka, ganito pala yung sitwasyon ng pamilya ng paborito mong artista o kaya paborito mong singer. Hindi lang mga athletes. Kaya, eto na at simulan na natin. Kadalasan sa mga nakikita nating toxic moms or toxic dads na bilang stage mom ng athlete, singer, o kaya ng mga artista ay nagiging toxic sila sa mga post nila sa iba't ibang social media such as FB, even sa TikTok, sa YouTube, mga ganyan. Tapos pinapahiya nila mismo yung kanilang sariling anak. And then, ang nakakalungkot dito is sinusuportahan pa nila yung competitor ng kanilang anak. And then, kahit na alam nilang ongoing yung competition, such as Olympics, di ba? Ongoing siya. And then, kapag sa singing contest, ongoing din, or sa artista, mga ganyan, mas sinusuportahan nila yung kalaban or yung competitor instead yung kanilang biological na anak. O di ba? Nakakalungkot yon. Kasi, parang dinedegrade nila yung confidence, yung moral, yung emotions ng atleta o kaya ng singer na yon na imbis sanang manalo, hinihila nila pababa. Guilt tripping is a considerably part ng manipulative behavior minsan na ginagawa ng mga stage mom or stage dad na makasarili. So, minsan, ang ginagawa nilang card is the utang na loob card para magkaroon ng guilt itong kanilang mga anak and then, ayun, magbibigay, mga ganyan, para masustain yung kanilang luho. So, this usually happens sa mga stage mom na medyo nagiging selfish na, no? Nagiging selfish, tapos mapapansin mo talaga sa personality na kakaiba. Iba na talaga. Nagiging ano na sila, self-centered. So, ang kawawa talaga dito yung mga artists, yung mga singers, or even yung mga athletes. Kaya minsan hindi natin maiwasan na biglang malaman sa news na, hindi na pala sila magkasama. So, iba na yung coach, iba yung mga manager, yung mga ganyan. Kasi nga, ganito pala yung mga experiences nila. Alam nyo, toxic na nga yung stage mom or stage dad na maluho. Pero, pagdating naman sa bisyo, ibang level na ng pagka-drain ng pera mo. Kasi, kapag meron bisyo ang isang tao, kadalasan, yung ilang years na kinita mo ay pwedeng mawala sa isang iglap. Kaya ito yung pwedeng sabihin natin na one of the worst nightmares ng mga talents, mga artista, mga singers, or even mga athletes kapag na-discover nila na nalulung pala sa masamang bisyo ang kanilang stage mom or stage dad na instead na para sana sa pag-support sa kanila, sa sugal pala nila pinupunta yung naipundar. Kaya ang hirap talaga kapag nagkaroon ng bisyo. So, ang mangyayari dito, hindi lang madedrain yung bank accounts, kundi hindi mo alam na isanda na pala yung mga sasakyan mo, yung properties mo, yung buong bahay nyo. Kaya kung minsan talagang mas matindi ang hindi pagkakaintindihan between athletes at mga stage mom or stage dads na merong bisyo. Mapapansin mo nang nagiging toxic na yung relationship between the singer or athlete na anak and the stage parents kapag nagkaroon na ng love life yung anak. So, instead na suportahan yung love life, nagiging monster mom or monster mom-in-law, monster father-in-law kasi ang isang pinaka-obvious reasons is that pwede kasing mabawasan na yung support na binibigay o kaya totally na mawawalan na ng support. Kasi nga, ang possible na mangyayari is that
kapag makikipag-asawa na siya, syempre, magkakaroon na siya, magbi-build na siya ng bagong pamilya, and therefore, yung support mahahati. So, syempre, magseselos sila. Kaya kung minsan yung mga ganitong istorya, nakikita natin or nadidiscover natin sa mga athletes, sa mga singers, o kaya sa mga artista na hindi pa rin nagkaka-love life dahil sa ganitong sitwasyon. So on my final note, I believe ito yung isa sa mga pinaka nakakalungkot na storya na nalalaman natin bigla-bigla sa mga behind the scenes sa tagumpay ng ating mga idols. Kasi hindi natin na-expect na meron at meron talagang ganitong klaseng kadramahan sa buhay na ganito pala yung pinagdadaanan nila. So, siguro naman, no, kung pwede pang ayusin, then why not? Take the opportunity, take the chance. Pero kapag hindi na talaga pwede, the best way is umiwas na lang, no? Kasi hayaan na lang natin yung time para mag-subside yung emotions bago ulit magharap-harap, o di ba? So that's all guys, sana may natutunan kayo dito sa video na ito. And I do hope na i-follow niyo rin ako sa Soap Meds, especially dito sa ating Instagram, then pati na rin sa YouTube, FB, TikTok, Threads, and Twitter. So thank you guys. Always remember to stay positive. Mwah!